umaga po sa bawat isa. At sa ating Panginoon, palakpakan natin ang Panginoon, bilang kasimula. Ngayon po ay ang linggo, katapusan ng buwan ito. At subang napakabilis ang panahon. Sa mga nagdaang linggo at araw, ang bawat isa sa atin ay mayroong kanya-kanyang pinagdaanan. Maayos, malubag, mga pagsubok, unique. At sabi nga ng marami at sabihin natin lahat ay nagbabago na nagtaas naman ng gasolina. At tataas pa yan sa susunod ng mga panahon, hindi na bababa yan. Pero ang maganda po rito, yung Diyos natin hindi nagbabago. Amen! Siya pa rin ang Diyos noon, ngayon at magpakailan-kailan pa man. At sa bawat pagsubok, sa bawat paglakad po natin, nariyan siya ng kagabay sa atin. Huwag natin isipin na napakabayaran tayo dahil yung mga pinagdaraanan tayo. Yung mga pinagdaraanan natin, pagpaganda ng testimony yan. Ano po? Dahil sa bandang huli, makikita natin ang Panginoon ng kanili sa atin. Basta't kumapit lamang po tayo sa Kanya, umuwi sa bahay natin sa katotohanan, at patuloy po tayong tumalo sa bawat gawain ng ating Panginoon. Amen po ba? Muli pa ang pangalan ng Panginoon. Hallelujah. Na tayo po lahat ay magsisimula na. Okay? I-set up natin natin mga sarili. Yung ating concentration, ibigay natin sa Panginoon. Siya lang ang maluluwalhati sa umagang mong ito at hindi ang tao. Tayo po natin magsitayo bilang pasimula sa ating opening song at ating opening prayer. Inayayahan din po natin yung mga nasa social media. Makigalang po kayo sa Panginoon at sambahin natin sama-sama ang Panginoon. Nasaan man tayo, nariyan pa rin ang Diyos. Panginoon, muli maraming salamat. Patuloy po kami dumadalangin, Panginoon. Bigyan kami, Panginoon, ng balambong ng puso. Tapos ng puso, Panginoon, tutulad sa inyo, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa lahat ng mga kalikuan sa mga puso kaisipan
mga nagagawa ko na walang Panginoon, magagawa kami. Bagay sa mga kahinaan, Panginoon, ano man, Panginoon, sumama sa amin, Panginoon, pakapag-anawa, Panginoon. At maraming salamat dahil sa inyong biyaya at kapag, Panginoon, dahil sa dugo ng aming Panginoon sa Yesu Cristo, binigay niyo po kami ng kalayaan, makalangin sa inyo. Salamat sa inyong pagkandaan ito. Sa wagang mong ito, hayaan, Panginoon, na kayo lamang kayo sa kaluluwag natin. Kayo po ang siyang malalakihan, Panginoon, sa Espiritu, sa kanunawanan, sasapakin po namin kayo. Mula po sa mga awitin, sa mga tugtugin, at sa inyong salita, Panginoon, sa mga sumasayaw, Lord God. Ang lahat ng ito, Panginoon, inararapat lamang na inaalay po namin sa inyo. Lalo-lalo po ang aming puso, Panginoon. Panginoon, maraming po salamat. Patuloy daw ako bigyan ng isang espiritu na pagsamantala pala tayo sa umaga po ito. At itiyataas din po namin ang bawat isang Panginoon mga narito sa mga tatayo sa loob ng ito. Kayo pa rin ang siya maluwalhati. Sa magbimensahe niyo po, Panginoon, patuloy na kayo siya namin marinig at makita, Panginoon, hindi ang tao. Hindi ang kahinaan ng tao, hindi ang inyong pong kalakasan, Panginoon. At alam po namin ang bawat isa ay makakaroon sa pagpapala sa umaga po ito. Nabitbit po namin sa aming pag-isang pagsamantala mamaya, Panginoon. Dalangin po namin ang patuloy ng kapayapaan, Panginoon. Alam po namin katagumpayan na, Panginoon, ang gawain ito. Dahil walang ikatitigman sa Satanas na makakadamo sa lugar ito. Dahil ang lugar ito ay selyado ng ito po banal na dugo. Sa Santo Espiritu na nanawagan po kami sa inyo, Panginoon. Kayo po ang siyang tumagin na, Panginoon, at magdala kami ng kailangan sa inyong puso, Lord God, sa bawat yugto ng gawain ito, Panginoon. Kaya, Panginoon, maraming po salamat. Hallelujah. Sa inyo po mga bisig, kami po namin ang mga oras na dating Panginoon may kataguyan ni Payapa. Sa pangalan po ng namin, Panginoon sa Yesu Cristo, kalapit Panginoon sa Santo Espiritu. Amen, Lord. Amen. Amen. Mga kapatid, kung tayo po may dalang tulad ng kasulatan, makipagbukasan po kayo sa akin, sa Aklat ng Awit. Ano namang version na nasa inyo? Aklat ng Awit sa ika-63. Aklat ay ika-63 o 63. Sa talatang 1 hanggang ika-4. Awit, 63, talatang ika-1 hanggang ika-4. Tali po sinasabi, Tagalog po ako, King James Version. O Diyos, ikaw ay Diyos ko. Hahanapin kitang maaga. Kinauuhawan ka ng aking kaluluwa. Pinanalabigan ka ng aking laman. Sa isang tuyo at uhaw na lupa na walang tubig. Sa gayon tumingin ako sa iyong santuaryo upang tanawin ang iyong kapangyarihan at ang iyong kalwalhatian. Katatlo, sapagkat ang iyong kagandahang loob ay mainam kaysa buhay. Pupurihin ka ng aking mga labi. Sa gayon pupurihin kita habang ako'y nabubuhay. Igagawad ko ang aking mga kamay sa iyong pangalan. Muli, sa ikauna, O Diyos, ikaw ay Diyos ko. Hahanapin kitang maaga. Kinauuhawan ka ng aking kaluluwa. Pinanabigan ka ng aking laman. Sa isang tuyo at uhaw na lupa na walang tubig. Sa gayoy, tumingin ako sa iyong santuaryo upang tanawin ang iyong kapangyarihan at ang iyong kaluwalhatian. Sapagkat ang iyong kagandahang loob ay mainam kaysa buhay. Pupurihin ka ng aking mga labi. Sa gayoy, pupurihin kita habang ako'y nabubuhay. Igagawad ko ang aking mga kamay sa iyong pangalan. Luwalhatiin po ang Diyos sa pagkakabasa ng kanyang salita. Sumadali po tayo mag-relax. At habang tayo nag-relax, ikasak po natin ang ating mga tuhod, ang ating mga balakang, ang ating mga labi sa pagpupuri sa Panginoon. At tayo po luwalhatiin na po natin ang ating Diyos sa umaga pong ito. Magalang po ang bawat isa. Purihin ang Diyos. Now, Hallelujah. Tunay po napakabuti ng ating Diyos sa kabila ng mga maraming kaganapan na nangyayari sa ating mundo. Ngunit ang ating Diyos ay patuloy nagtatapat. Amen po ba? Kahit napakataas ng mga bili, ng mga oil, ano mga pagsubok, karamdaman man yan, ang Diyos natin ay patuloy na nagmamahal at nagtatapat sa kanyang mga pangako at salita. Amen po? Tayo pala tayo tumayo. Karapat dapat lang puri ng ating Diyos na makapangyarihan buhay at mapagmahal. Hallelujah. Waiting natin, I will enter His gate with thanksgiving in our heart. Hallelujah. Pinupuri na namin ang Diyos. Hallelujah, Jesus.
will rejoice for Jesus makes me glad. Thank you, Lord. Jesus makes me glad. Jesus makes me glad. I will rejoice for Jesus makes me glad. Jesus makes me glad. Jesus makes me glad. I will rejoice for Jesus makes me glad. I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His court with praise. Hallelujah. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for Jesus makes me glad. Thank you, Lord. Jesus makes me glad. Jesus makes me glad. I will rejoice for Jesus makes me glad. Jesus makes me glad. Jesus makes me glad. I will rejoice for Jesus makes me glad. I'm a conqueror. I'm victorious. I'm reigning with Jesus. I'm seated in heavenly places with Him. Amen. Hallelujah. For the kingdom of God is within. Holy Spirit, I know no defeat, only victory. For the kingdom of God, amen. Hallelujah. I know no defeat, only strength and power. I'm a conqueror. I'm victorious in Jesus' name. I'm reigning. Hallelujah. I'm seated in heavenly places with Him, with Him. For the kingdom of God is within me. Hallelujah. I know no defeat, only victory. Amen. For the kingdom of God is within me. I know no defeat, only strength and power. I'm a conqueror. I'm victorious. I'm reigning with Jesus. I'm seated in heavenly places with Him. Amen. Hallelujah. For the kingdom of God is within us. I know no defeat, only victory. Amen. For the kingdom of God is within us. I know no defeat, only strength and power. I'm a conqueror. I'm victorious. I'm reigning with Jesus. Hallelujah. I'm seated in heavenly places with Him. Amen, Lord. Hallelujah. For the kingdom of God is within us. I know no defeat, only victory. Amen. For the kingdom of God is within us. I know no defeat, only strength and power. Holy Ghost so far, God is keeping me alive. Keeping me, thank you, Holy Spirit, keeping me alive. The Holy Ghost so far, God is keeping me alive. Jesus is keeping me, amen. It's the Holy Ghost so far, God is keeping me alive. Keeping me, thank you, Holy Spirit, keeping me alive. The Holy Ghost so far, God is keeping me, amen. Jesus is keeping me, the Holy Ghost. It's the Holy Ghost so far, God is keeping me, hallelujah. Keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost so far, God is keeping me alive. Jesus is keeping me, the Holy Ghost. It's the Holy Ghost so far, God is keeping me alive. Keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost so far, God is keeping me alive. Jesus is keeping me for the last time. It's the Holy Ghost so far, God is keeping me alive. Keeping me alive, keeping me alive. The Holy Ghost so far, God is keeping me alive. Jesus is keeping me alive. Jesus is keeping me alive. Jesus is keeping me alive. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Salamat sa apoy mo, Banal na Espiritu. Hallelujah. Aming Espiritu ay patuloy lumalakas. Aming panampalataya lalong lumalakas, Panginoon. Dahil sa Banal na Espiritu, ano man ang gawa ng diablo, ito'y tutupukin mo, Panginoon, Panginoong Yesus. Hallelujah. Sa kapangyarihan ng Banal ng Espiritu, hallelujah. Walang magagawa ang diablo sa aming buhay. In Jesus' name, hallelujah. Purihin ka aming Banal na Espiritu. Hallelujah. Tuloy natin sambahin ang ating dakilang Diyos.
Higit pa sa malalamumpay. Pwede mo natin, Lord is the Lamb. Hallelujah, Jesus. Praise you, Jesus. Praise your holy name. Thank you for the cross, Lord. Hallelujah. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Hallelujah. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Amen, Lord. Now all I know, your forgiveness
Wala
Hallelujah, pinawalang sala mo kami, Panginoon. Pinalayan mo kami mula sa pagkaalipin sa kasalanan, Panginoon. Hallelujah. Nilupit mo, Lord, ang jablo, Panginoon, dahil sa kamatayan sa krus. Hallelujah. At kay muling pagkabuhay, Panginoon, binigyan mo kami ng bagong buhay. At buhay na walang hanggan. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Sa iyo namin lahat, binibigay ang papuri at pagsamba aming Panginoon, dakilang namin. Piyan na sa palakpakan at kilang Diyos. Kung ngayon po, pakinggan po natin ang ating natatanging bilang sa mga po ito. Pinarawalan mo natin si Sister Delegacio. Lord, po ng Diyos. Amen. Good morning. Good morning sa ating lahat at higit sa ating Panginoon. Salamat. Thank you, Lord, at binigyan na kami ng kalakasan sa araw-araw para makarating na naman kami dito sa bahay para sambahin ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Thank you, Lord, sa lahat-lahat ng pag-ibig mo sa amin. Ang awitin ko ay Just Any Day Now. Kayo ba'y nakahanda na? Kasi sabi dito, Matthew 24:42, Jesus says, we must be ready at all times and all seasons, for He is coming in the hour for that we think not. Amen. Redeeming the time, use every opportunity to serve the Lord. It's time I stop and take the time and look around me. I see the signs of His coming everywhere. The things He's wanted will pass around before us, and I can feel the
Purihin po ang Diyos. Sa mapagpalang umaga po sa bawat isa. Amen. Tunay mo na napakabuti ng Panginoon. Napakaganda mo ng aligtas natin po kanina. Tunay nga na ang Diyos ay malapit na pong dumating. Amen. Diyos. At bilang pasimula po sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon, inaniyahan ko po ang bawat isa na kahit na natin tumayo at ating bumubuksan ang ating mga Biblia po sa aklat ng Deuteronomy or Deuteronomy. Sabi po sa Tagalog. Sa Deuteronomy po, ito po ay matatagpuan sa Old Testament at ikalimang aklat po ng ating Biblia. Deuteronomy chapter 6, verse 4. Tapusin po natin hanggang, siguro po dito hanggang 8. Salitan po natin itong basahin. Ako po muna. Sa Deuteronomy chapter 6, verse 4, ito po ang sabi, "Dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Diyos," o isang Panginoon. Ibigin ninyo sa puso, kaluluwa, lakas. At ang mga salita ito na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito ay sa iyong puso. Ituro ninyo sa mga anak sa paglabas ng inyong tahanan, sa oras ng pagawa at pamamanlungkot, sa lahat ng lugar at sa lahat ng panahon. At iyong itatali sa pinakatanda sa iyong kamay at sa mga magiging pinakatali sa iyong noo. Sulat sa mga pagpapalukot ng inyong bahay. Okay, patuloy. Ayan, salamat po sa salita ng Panginoon. Kayo po ay muna umupo at manalangin sa Diyos. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Dakilain kayo, O Diyos, tunay na Panginoon, na napakabuti mo sa amin, O Lord. Salamat, Panginoon, sa inyong mga pagbiyayan. At dalangin ko, Panginoon, sa mga oras na ito, kayo, O Diyos, ang siya nga pumagitna sa bawat isa sa amin. Pagpalain niyo, Panginoon, ang mga salita niyo na may hahayag ngayong umaga. Kayo, Panginoon, na siyang patuloy na mangusap, patuloy na magsalita sa amin, Panginoon, at itago niyo nga po, O Lord, sa inyo nga pong likuran, Panginoon, hindi ang kahinaan ko siyang makita, kundi ang kadakilain niyo, Panginoon, ang siyang maluwalhati, Panginoon, sa umagang ito. Sa inyo po, Panginoon, pinakakatiwala ang lahat, sa inyo po ang pinakamataas na papuri at pagdakila sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Tunay nga na ang Panginoon ay hindi po nagpapabayad. Amen po. Naniniwala po ba tayo ng Diyos po natin ay iisa? Hindi lamang po natin ito iniaawit. Di po ba? Meron po tayong awit na nag-iisang Diyos. Tayo po doon sa awit, Diyos na tapat. Hindi nagbabago. Amen. Yun po yung mabilis po rin. Palagi po natin inaawit po din. Diyos na tapat, di nagbabago. Ano pong next? Diyos na banal, walang katulad. Amen. Diyos na banal, walang katulad. Yun po yung Panginoon po nating Diyos na pinaglilingkuran. Kung ating pong papansinin po dito sa verse 4 ng chapter 6 po sa Deuteronomy, sabi po diyan, "Dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon." Sabi po sa ASD or ASND, ang sinasabi po doon sa dulo, ang Panginoon nating Diyos ay iisang Diyos lang. Meron po sa dulo, lang. Ibig sabihin, walang ibang Diyos kundi ang Panginoon lamang po natin. Alam po natin na sa mga, hindi lamang po sa panahon ngayon, kundi sa mga panahon pa po ng mga lingkod ng Diyos mula po kay Moses, ay kumbaga, marami na po kinikilala ng Diyos yung mga tao.
Marami po yun kung ating pong babasahin ang salita ng Panginoon. Iba-iba yung kanilang pangalan. Siguro po, ito po isa po sa parang sikat po na pangalan ng mga Diyos po, ni Baal. Amen po. Kung alam niyo po yung kwento po ni Elijah, yun po yung nagkaroon ng tagtuyot po at walang ulan. At doon po, pinakita ng Panginoon kung gaano siya makapangyarihang Diyos. Kaya ang Panginoon natin, siya lang po yung nag-iisang Diyos na pinaglilingkuran po natin. Amen. Kung ating pong babasahin po sa mga Old Testament po, dito po sa Lumang Tipan, ang pagkilala nila sa Panginoon, meron po dito, di lamang nila sinasabi na meron akong Diyos. Amen? Meron silang pagkilala sa totoong Panginoon. Sinasabi po nila, ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Isang patunay na kapag sinabi ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa, siya ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay. Amen? Kaya, doon pala, makikita natin na kapag sino yung nagsabi nun, makikita natin na siya ay lingkod ng Panginoon. Kapag sinabi yun, ang Diyos na dakila, tunay nga na napakadakila ng ating Panginoon. Basahin ko po muli, sabi po dito sa chapter 4, dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay iisang Diyos o iisang Panginoon. Ibig sabihin, walang ibang Diyos, kundi ang Diyos lamang na lumikha ng lupa. Kung ating pong tutuloy po dito sa chapter 5, at iyong iibigin ng Panginoon mong Diyos na iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Ito po yung nabanggit po ito sa sa New Testament, sa Gospel po ng Panginoon. Kung atin po makikita po doon meron po sa Matthew at meron din po ito sa Lucas. Ito po yung panahon na ang Panginoon ay nangangaral at meron po doon na tagapag-alaga ng kautusan ni Moses noong panahon na iyon. At dito, sinubok niya ang Panginoon kung gaano ka karunong ang Diyos natin. Sabi dito, Guro, paano malalaman o paano makakatanggap ang isang tao ng buhay na walang hanggan? At ang kinote po dito ng ating Panginoon ay ito po yung binasa po natin sa chapter 5 po ng Deuteronomy. Mabasa rin po natin iyan basahin po natin sa Lucas chapter 10 verse 27. Sa Lucas 10, chapter 27, ito po yung sinabi. At pagsagot niya ay sinabi, iibigin mo, siguro po, umpisahan ko po dito sa 25. At narito ang isang tagapagtanggol ng kautusan at nagtindi at siya'y tinutukso na sinasabi, Guro, anong aking gagawin upang magmana ng walang hanggang buhay? At sinabi niya sa kanya, anong nasusulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo? Sabi sa 27. At pagsagot niya ay sinabi, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong lakas mo at ng buong pag-iisip mo at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ganun daw po natin iibigin ang ating Panginoon. Buo, hindi po kalahati. Lagi po natin itong naririnig. Dapat, kapag tayo ay magmahal ang magbigay ng pag-ibig sa ating Panginoon, ito po ay buo dahil hindi po tayo pwedeng magmahal ng dalawa. Amen? Hindi po ito yung katulad ng inaawit po sa sanlibutan na sana dalawa daw ang puso niya. Kasi dalawa yung mahal niya. Pwede ba yun? Sa panahon natin ngayon, hindi na inaalaw ng Diyos yung dalawa yung iibigin mo at siya yung makakasama mo habang buhay.
Lalo na sa pag-ibig natin sa Panginoon. Ayaw ng Diyos na meron siyang kahati. Amen? Kayo po ba? Kung kayo, gusto nyo bang may kahati kayo? Di ba ayaw nyo? May kalit lang na iba yung mga karelasyon nyo, yung mga iniibig nyo. Minsan nagtatampo na kayo pag di kayo nare-replyan. Di po ba? Or hindi kayo napapansin. Doon sa mga maliit na bagay na yun, nagkakaroon tayo ng pagtatampo. E di lalo ng Panginoon. Amen? Ang dami nating mga isipin or ang dami nating mga naging priority sa ating buhay, minsan nakakalimutan na natin ang ating Panginoon sa buhay natin. Sabi yan, hindi tayo pwedeng maglikod sa dalawang Panginoon. Basahin po natin sa Matthew chapter 6 or sa Mateo chapter 6 verse 24. Sabi po dito sa King James Version, sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kabubuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. O kaya'y magtatapat siya sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Ibig sabihin po ito yung kayamanan, ito yung nandito sa mundong ito. Na meron tayo ngayon, amen? Meron tayong bahay, meron tayong mga sasakyan, may ari-arian tayo, may mga sarili tayong negosyo, meron tayong mga trabaho, magagandang trabaho, at meron tayong mga mababait na mga kaibigan. Isa rin yan sa itinuturing natin kayamanan, amen? At lahat ng yan, kalooban ng Panginoon. Binigay talaga ng Diyos yan. Kung titingnan po natin sa Genesis, bago nilikha ng Panginoon ang tao, binigay niya muna yung pangangailangan nito. Ganon tayo kamahal ng Panginoon. Kaya hindi ibig sabihin na ibinigay niya sa atin, nandun na yung ating sentro ng ating kaisipan or yung buhay natin. Meron ako naririnig na sa mga couple, sabihin na lang natin. Kapag sila ay naghiwalay, parang sobrang lungkot na lungkot nila. Kasi nga, binigay na daw nila yung buhay nila doon sa tao ngayon. Doon na umiikot yung kanilang mundo. Paano umikot yung mundo nila doon? Amen po? Pinanganak sila na wala naman yun. Nabuhay sila. Lumaki sila. Nawala naman yung kanilang partner. Pero nung nakilala nila yung partner, biglang andun na lahat. Kung magbibigay tayo ng buong pag-ibig, hindi na po dito sa mundo. Magbigay po tayo, bigay po natin ito sa Panginoon dahil siya po yung nag-iisang Diyos na nagmamalasakit sa atin. Siya po yung nag-iisang Diyos na nakakakita po sa atin. Alam po niya kung ano po yung ating kalalagayan. Alam po niya kung ano po yung nasa ating kaisipan ngayon. Kung ano yung iniisip natin. Kung ano yung pwede natin gawin sa mga susunod na araw. Sa lakad natin bukas. Kung meron tayong mga lakad, iisipin natin, paano kaya yung Panginoon? Or sino kaya yung unang kong pupuntahan? Sino kaya yung unang kong lalapitan? May mga ganoon po tayong mga isipin na nakakalimutan natin. Meron tayong Diyos. Bakit hindi ang una nating lapitan ay ang Panginoon natin? Lagi po natin pakakaisipin na tayo po yung mga anak ng Diyos. Amen po? Ang mga anak ng Panginoon, hindi po naliligo. Huwag po natin iisipin na favoritism ng Diyos. Bakit si kapitid lang na ganito? Meron silang, or pinagpapala sila. Hindi favoritism ang Panginoon. Siya po ay pantay-pantay sa kanyang paningin. Pantay-pantay po tayong lahat. Kaya lang, pagdating sa atin, hindi pantay-pantay ang ating pananampalataya. Amen? Kaya meron tayong pagtatampo na nangyayari. Kaya saliksikin po natin yung ating mga sarili. Tandaan po natin, meron pong tatlong sagot ng Panginoon sa lahat po ng panalangin natin. Oo, hindi at maghintay. Kung hindi man tinupad ng Diyos ngayon yung panalangin mo, maghintay, magtiyaga,
manalangin. Yun po yung susi po para po tayo po ay patuloy na lumakad sa Diyos. Kasi kapag hindi tayo patuloy na lumakad sa Panginoon, kapag hindi binigay yung ating pangangailangan, hihinto na po ba tayo? Ang isang anak ba, kapag pinagalitan, hindi na ba siya uuwi? Di po ba uuwi pa rin? Kahit magtampo yan, aalis yan ng umaga, uuwi at uuwi po yan ng gabi. Ganoon po yung anak ng Panginoon. Kahit tayo po ay nakakaranas ng mga pagsubok, minsan, naisip natin na napapabayaan or napabayaan na tayo ng Panginoon. Ang totoo hindi, dahil lagi ang Panginoon ay nag-aalala sa atin. Palagi po natin iisipin na ang Diyos ay lagi nandyan. Kaya paano po natin ito gagawin? Paano po tayo makakapaglingkod ng totoo sa ating Panginoon? Dahil ang katunayan po niyan, ang buhay po nating mga mananampalataya ay napakaganda. Amen? Parang hindi kayo kumbinsido po. Napakaganda. Sabi niyo sa katabi niyo, napakaganda ng buhay Kristiyano. Amen. Kailangan po natin sabihin ito. Kailangan po natin i-declare na napakaganda, napakasaya ng buhay Kristiyano. Bakit? Kasama mo ang Diyos. Kasi kapag hindi mo ito sasabihin, hindi mo ito ipapakaya, abay matutuwa ang kaaway. Sasabihin niyo, Kristiyano ka, pero nag-aalangan naman sa Diyos niya. Kailangan natin sabihin. Kailangan natin i-declare. Kailangan natin i-claim din yung katagumpayan, yung kapayapaan na binibigay ng Panginoon, yung pangako niya sa atin. Kasi ang katunayan, tayo talaga ay magandang buhay dahil yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Kaya lang, meron pong isang bagay tayong kailangan gawin. Ito po yung pagsuko ng buhay natin sa Panginoon. Totoong maganda ang buhay kung may totoong pagsuko sa Diyos. Amen? Hindi po natin maiisip or masasabi na iisa lang ako. Wala ka nang nakakaalala sa akin. O sino dito yung nakakaisip na di man ako naalala ni sister, wala man nang pangangamusta. Natutuwa ko kay Ate Jeff minsan po. Hindi ko po tinataya si Ate Jeff, kundi ang Panginoon ko. Kasi kahit minsan ka lang po hindi naka-attend ng gawain natin sa big services. Kapag nakita ka niya, uy sis, ba't wala ka nung ano? Parang feeling mo, parang isang taon kang nawala dahil yung pangangamusta niya, parang ngayon lang kayo nagkita. Nakakatuwa po kasi meron po tayong kapatid na nag-aalala sa atin. Hinahanap tayo. Amen? Hinahanap niyo po yung mga kapatid niyo sa inyong mga katabi. Kapag Sunday tapos wala siya. Amen. Amen. Dahil ang ganais ng Panginoon sa atin, meron tayong pagkakaisa bilang mga anak ng Diyos. Ayaw niya na nakikita tayo na parang may tampuhan. Ang gusto ng Panginoon, meron tayong pagkakaisa. Kasi pagdating ng araw, doon sa langit, magkakasama po tayong lahat. Kaya sabi ng Panginoon dito, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip, buong lakas, at doon po sa dulo, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Lagi po itong sinasabi sa mga bata po na tinuturuan ko. Na minsan ko kasi talaga, hindi maiiwasan sa kanila yung nag-aaway sila, tatampuhan sila, nakakapagsalita sila ng mga hindi, or nakakasakit din sa kapwa nila bata. Pero sabi ko, mahal niyo ba yung sarili niyo? Opo, ma'am. Sinasaktan niyo ba yung sarili niyo? Hindi po. Totoo naman, di natin kaya saktan yung sarili natin, di po ba? Kaya sabi ng Panginoon, mahalin mo ang iyong kapwa. Gaya na pag-ibig mo sa iyong sarili. Kung mahal mo ang iyong sarili, ganoon din yung pagmamahal na ibibigay natin sa ating kapwa. Dahil kung ano po yung ating ginawa sa ating kapwa, yun din po ay ginawa na din natin sa ating Panginoon. Amen. Yun po yung ating pananampalataya. Kaya kung meron po tayong pinaglalaanan ng mas higit sa Panginoon, isuko na po natin yun sa Diyos. Dahil ang nais ng Panginoon sa panahon na ito, maging seryoso po tayo.
Dahil ang dami pong mga inilalatag ang kaaway para ma-distract po yung mga mananampalataya. Kahit po yung mga lingkod na ng Diyos ay kaya-kaya pang hatakin ng kaaway. Dahil tayo po ay nasa laman, mahina po ang ating laman. Kahit gano'n po kanais ng banal na Espiritu na tayo po ay pamalagian dito sa ating katawan, kung mahina ang ating laman, tayo po ay natatalo. Kaya kailangan po natin palakasin yung ating pananampalataya. Kaya dapat maglingkod tayo lamang sa iisang Diyos. Dahil kapag hindi tayo makapag-decide kung ano yung ating kailangan gawin sa mga panahon na ito, may tuturing po tayong manigamgam, katulad po ng sinabi sa Revelation. Dito po sa Revelation chapter 3, verses 15 hanggang 16. Sabi po niya, basahin po natin. Or Pahayag chapter 3, verse 15 hanggang 16. Sabi po dito ng Panginoon, nalalaman ko ang iyong mga gawa na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Kaya sapagkat ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. Sino po dito ay may version po na basahin? NBB po, meron po ba? Magandang balita Biblia po. Amen. Amen. Nalalaman ko ang mga ginagawa mo. Alam kong hindi ka malamig ni mainit. Maano sanang malamig ka o mainit, ngunit dahil ikaw ay malahininga, hindi mainit ni malamig, isusuka kita. Amen. Dito naman po, sabi po dito sa 16, ngunit dahil ikaw ay maligamgam, hindi mainit ni malamig, isusuka kita. Sabi ng Panginoon. Meron po ito sa supporting verse po niya. Sa Mateo chapter 7 po. Chapter 7, 21 hanggang 23. Say po dito, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami? Nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin. Kayo mga gumagawa ng kasamaan. Yun po yung mangyayari po. Kapag tayo ay hindi makapag-decide na yun pa lamang po, hindi tayo makapag-decide kung alin po yung ating pipiliin sa ating paglilingkod. Huwag nawa po mangyari. Ang Panginoon po nawa ang mamalagi sa buhay po ng bawat isa. At ang Panginoon ang siyang maghari sa buhay po ng bawat isa. Dahil ang nais ng Panginoon, lahat po tayo ay makasama niya doon sa langit. Dahil yun po talaga yung original na plano ng Panginoon sa bawat isa. Ayaw po niya na tayo mapahamak. Kaya nga po siya ay bumaba dito sa lupa para tayo ay iligtas. Kaya kung meron tayong mga nararanasan na mga mahirap na bagay, sinabi naman po sa Biblia na hindi lamang tayo nakakaranas ng iyon, kundi lahat ng tao ay naranasan kung anong nararanasan natin. Maging ang Panginoong Yesus ay naranasan din po yung mga paghihirap dito. Kaya alam po niya kung ano po yung inyong nararanasan sa mga oras na ito, sa mga panahon na ito. Kung meron po pa kayong mabigat na mga problema, mga pagsubok, mga sakit na hindi ninyo nasasabi sa pamilya ninyo, or meron kayong mga hindi pa naisusuko sa Panginoon, yun po yung minsan yung or nagiging hadlang sa ating paglilingkod sa ating Diyos. Kaya nais ng Panginoon, meron tayong buong pagsuko sa Kanya. At ano po yung kailangan natin gawin? Una po,
Sa Santiago 4:10, magpakumbaba po tayo. Meron tayong pagpapakumbaba sa ating Panginoon. Isa po yung patunay na ang Diyos natin ay kinikilala natin Diyos ng ating buhay. Ang pagpapakumbaba po. Sa Santiago 4:10 po, basahin po natin. Sabi po diyan, mga pakababa kayo sa paningin ng Panginoon at Kanyang itataas kayo. Kaya gusto-gusto ng Panginoon yung mga humble na mga tao. Ayaw yung mga mapagmataas kung ating pagbabasahin yung mga karamihan sa mga lingkod ng Panginoon. Sila po yung mga nagtatago. Ayaw makita ng maraming tao. Or yung pinakaaba, pinakawalang alam. Amen po? Kasi ang nais ng Panginoon, hindi dahil sa may alam ka, ikaw na pipiliin ng Diyos, hindi dahil sa mayaman ka, ikaw na pipiliin ng Panginoon, nasa iyong pabor. Kaya pinipili ng Panginoon yung mga mabababa kasi doon na ipapakita ng Diyos yung kanyang kapangyarihan. Amen? May ipapakita ng Panginoon yung kanyang kapangyarihan. Yung dumating ang banal na Espiritu po sa mga apostol, sa Acts po, sa Acts chapter 2 po tayo. Nung bumaba, di ba po ba sabi ng mga tao sa paligid, nung nagsalita yung mga alagad ng mga iba't ibang mga salita or mga lengguwahe, sila yung nag-speak in tongues ng time na yun. Sabi po ng mga tao, bakit? Sino ba sila? Bakit nila yung mga salita? Di po ba nakakamangha? Kung ikaw ay hindi ka marunong mag-Chinese, bigla mo nag-Chinese, nakakamangha. Amen? Kasi ang Panginoon ang nagbigay niyon. Siya ang nagbigay ng katalinuhan, siya ang nagbigay ng banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. Kaya nga po simula nang tinanggap natin ng Panginoon, binigay na po ng Diyos ang banal na Espiritu sa atin. Ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin na. Amen? Kaya nga tayo po ang templo ng Panginoon. Nasa sa atin po ang Diyos. Sa pangalawa po, sa Kalikaan, chapter 3, verse 5 hanggang 6. Ito po yung paborito po ng karamihan. Sabi po dito, magtiwala ka sa Panginoon ng iyong buong puso at huwag kang sa sariling pag-iisip magtiwala. Sa lahat ng iyong mga lakad ay kilalanin mo siya at itutuwid niya ang iyong mga landas. Isa sa pagsuko po natin sa Panginoon ay ang may tiwala sa Diyos. Amen. Pag nagtitiwala ka sa Panginoon, hindi ka nagtitiwala sa iyong sarili. At kailangan po natin laging i-practice po yun. Kasi minsan po dito po tayo, kumbaga, pumapalya po minsan. Sinasabi natin na nagtitiwala tayo, pero sa mga action at sa isip natin, nawawalan tayo ng magtitiwala sa Panginoon dahil meron tayong pag-aalala. Amen? Kailangan mawala yung pag-aalala na iyon para yung tiwala natin ay totoong tiwala sa Panginoon. Pag sinabi mo na bahala ng Diyos, siya na nga ang bahala. Hayaan mo na sa Panginoon. Huwag mo nang kunin. Sabi nga, pag may binigay kang regalo, inaagaw mo ba yun or binabaw yun? Pwede ba hindi na? Binigay mo na yun eh. Ganon tayo sa Panginoon. Kapag meron tayong pagtitiwala sa Diyos, pag naibigay na natin ito sa Kanya, hayaan natin ang Diyos ang gumawa. At maghintay po tayo. Nakakatawa nga po, naalala ko po yung sa Alicia po noon, no? Hindi pa po nagsisimula po yung pagtatayo po doon sa church. Pinagpe-pray pa po yung lugar. Siyempre po, talagang nais natin na makapagpatayo po ng simbahan sa Alicia. Amen? Pero sabi ko noon minsan kila Pastora Melody, at alam mo yung pakiramdam na excited ka sa gagawin ng Panginoon sa lugar na yun. Hindi mo pa nakikita, pero parang excited ka na dun sa resulta. At ngayon, kung makikita natin, simula nung hindi pa yun naipatayo at ngayon, meron na. Ibig sabihin, gumagawa talaga ang Panginoon. Hindi po patay ang Diyos natin. Buhay po ang Panginoon natin. Kapag sinabi ng Panginoon, tutuparin ng Panginoon. Minsan po titingin po ako ng mga pictures ko dun sa laptop ko minsan. Sinave ko po dun yung mga pictures namin. And nakakatawa po kasi yung lugar ko noon, ang dami pang damo. Minsan may mga gulay-gulay pa.
Kasi habang hindi pa po napagtatayuan po noon, wala pa po, di pa po nabuhukay, nagtanim po yung mga miyembro po doon muna ng mga gulay. Kaya pag bumibisita po kami doon minsan, pag namahayo po kami nila Ate Beth, dumadaan po kami doon, may mga gulay po kami pag-uwi namin dito. At napakaganda po. Kasi, ngayon po, wala nang gulay. Pero, ang bunga ng banal na Espiritu ay patuloy na nagbubunga sa lugar na iyon. Amen? Nakikita yung bunga na iyon. Dahil ganun kabuti ang Panginoon kapag meron tayong buong pagtitiwala at buong pagsuko sa Diyos. Nagbubunga po tayo. Nakikita po yun. Hindi lamang po sa mga ganyang bagay, lalo na po sa mga buhay po natin. Yun po yung pinakamahalaga po na kailangan natin gawin bilang mga Kristiyano. Amen? Sabi nga po na, ang buhay ng Kristiyano ay masaya tunay. Sabihin niyo po, tunay nga pong masaya. Kung malungkot ka ngayon, piliin mong maging masaya. Kasi kasama mo ang Diyos. Ang Panginoon ang siyang patuloy na sumasama sa atin. Hindi po niya tayo papabayaan. At ang ikatlo po, sa ating pagsuko sa ating Panginoon, ito po ay ang ating sarili. Mababasa po natin niyan sa Roma 12, verse 1. Sabi po dito sa King James Version, kaya nga mga kapatid, ipinamamatik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan sa isang haing buhay, banal at kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Ito yung pinakamainam na ihandog natin sa Panginoon. Opo, nagbibigay po tayo ng mga tithes po natin. Opo, nagbibigay po tayo ng mga love offerings natin sa Panginoon. Opo, nagbibigay po tayo ng mga goods sa ating mga pastors. Pero pinaka-mainam po na ihandog sa Panginoon ay ang buhay po natin. Amen? Kasi sa pagbabalik ng Panginoon, hindi naman siya babalik para sa mga kayamanan po natin. Hindi niya nang sasabihin na, marami ka na pong naipon. Hindi niya sasabihin na nakapagpatayo ka na ba ng ilang kabahayan dito sa lugar na ito. May mga requirements ba ang Panginoon na hinihingi sa atin? Nahihingi lamang ng Panginoon sa atin ay tayo. Magkaroon tayo ng buong paglilingkod sa Panginoon. Nais ng Panginoon at yung requirements po na hinihingi sa atin ng Panginoon ay banal, kalugod-lugod at kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Bakit kaya? Napakahirap naman, Pastora. Maging banal. Pag nainis na kita ko sa ganito, nainis na ako. Hindi na agad tayo banal yun. Di po ba? Pag meron tayong nasalubong na ayaw natin, nasisira na agad yung ating araw. Or pag mayroon tayong naiisip or nakita lang, biglang may naisip ka, parang bad trip ka na agad. Pero ang Panginoon, nais niya na tayo po ay maging banal sa paningin niya. Ang totoo, yun po yung original na pagkakagawa sa atin ng Diyos. Kaya nais ng Panginoon, maibalik tayo doon sa original na iyon. Kaya paano po natin ito gagawin? Palagi po tayo manalangin. Magbasa ng salita ng Diyos. Sabi nga po nila, back to basic. Bakit? Panginoon na kumakalinga sa akin. Meron pa ng Panginoon na nagbabantay sa akin. Kasi ang Panginoon pag kumilos na sa ating buhay, wala po tayong takas saan ka man magpunta. Kaya kung naiisip mong umalis, naiisip mong lumipat ng lugar para mamuhay doon yung walang nakakakilala sa iyo, kahit saan ka po magpunta, hahanapin ka ng Panginoon. Amen? Alala ko po nung ako po ay medyo batang-bata pa po. Siguro ba? 2011. Nakwento ko na po ito dati. Pero kwento ko po ulit. Nung ako po ay nagpapasimula dito, nag-start ko kasi ako dito ng ministry is 2006.
2006. Nung panahon na yon, ang gusto ko lang tumugtog lang. Minsan ko kapag nakakalimutan ko pa nga po yung chords, feeling ko namumula na ako. Pati yung tenga ko, ayaw ko nang humarap sa maraming tao. Kaya meron din akong takot sa panahon na yun kasi alam niyo naman po ako, mahihayin po talaga akong tao. Amen. Kinatin ko ako. Kapag dito po, nagsasalita ko, dahil ko kung sinasabi. Pero pag nakakasama niyo po, ako kayong maririnig. May isang salita po sa akin. Kung tatanungin niya ako, siyempre, magsasagot ako sa inyo. Pero dito po, nung panahon ko na ito, sumama po ako doon sa, ninang ko po doon sa Taytay. Pastora po siya. Bakasyon lamang po yun. Punta po ako doon. Kasi isa po din sa dahilan ko doon. Pero dito po kasi, di po ba pag pinagpe-pray po tayo, open prayer, closing prayer, ano po bago practice. Ayaw ko po yun kasi nahihiya po ako. Di ko pa naman sasabihin ko, kayo po ba? Nung kayo unang inassign, di po ba nahihiya tayo? Halos ayaw na natin umalis ulit sa susunod. Kasi baka tawagin na naman tayo. Yun po, parang ayaw ko po, parang natatakot ako. Kaya parang nai-exit point ko po yung pagbabakasyon doon sa malayo. Pero nang pagdating naman doon sa malayo, hindi pa rin ako nakatakas. Mas malala pa po. Hindi pa po sa pananalangin. Inassign po akong mag-devotion leader po doon sa kanila nga po bago mag-practice. Dahil pinatugtog din po ako sa lugar na yun. Sabi ko po, Nina, sama na lang po ako sa inyo sa recto. Kasi po yung sinilang ko po noon nag-evangelize po siya sa recto. Nagtaka po siya kasi first time po, bakit bigla akong nagpresenta na sumamat? Bakit? Lumala siya. Wala po, ganun ako. Nung nagtanong-tanong po siya, nalaman po niya na nai-assign ako. Siya sabi niya, walang sasama. Dito ka lang. Tapos ang nangyari po, hindi na lang siya pumunta doon. Kasi ginabayan po niya ako doon sa panahon na yun. Kaya salamat sa Panginoon dahil naitawid din po. Pero sabi ko po noon, gusto ko na umuwi, ayaw ko na dito. Kasi bakit i-assign na naman ako. Kaya salamat sa Panginoon dahil tinubog ng Diyos. Umuwi din ako kasi nung panahon po na yun, doon naman po kinuha ng Panginoon yung ating nga po Pastor Masarelo po. Na siya po yung umuwi na sa langit, doon po sa langit na bayan. Kaya noon po, pumunta po doon sila Mang Binda, sumabay na po ako pauwi. Yes, na pauwi na ako sa wakas. Wala na yung ganun. Akala ko nakatakas, nandito na ulit po. Nung po, siyempre po, practice, ganun po. Punta na naman po doon sa devotion. Dahil noon po kasi wala pa po yun. Wala pa pang mga devotion. Kaya nagsuggest po yung ating kapatid na bakit po sa ganito po kasing lugar kanya po pinanggalingan? Kung di ko po di po ako nagkakamali, si Pastora Sandra po, nung nasa Dubai po siya. Doon daw po, bago sila mag-practice na may devotion din po sila. Sabi niya, bakit di natin gawin dito? Para yung ating espiritu ay may handa na, Sabado pa lamang. Practice pa lamang may handa na tayo. Kaya maganda naman talaga, di po ba? Ang ganda kasi tayo ihahanda ng Panginoon. Practice pa lamang. Nandun na yung presensya ng Diyos. Sa isip ko, yun na nga yung inayawan ko. Tapos dito din pala. So, na tayong takas. Amen? Kahit saan tayo magpunta, susundan tayo ng Panginoon. Kahit ano yung gusto nating maging lakbayin sa buhay natin, susundan tayo ng Diyos. At meron pa po akong isang patotoo pa mo. Kaya po ako umantong po sa pag-aaral ng Bible School. Nung panahon ko na nagtatrabaho po ako dito sa Binley, ay napakabuti po ng Panginoon dahil napakataas po ng standard po ng requirements po sa Binley. Pero blessing in disguise po na naipasok po ako sa kumpanya po na yan. Hanggang umabot po ako ng almost 5 years. Salamat sa Panginoon. Pero bago po yun, nangusap ang Panginoon sa akin na mag-resign ako. Diba? Ang ganda na po nun eh. Kasi nung wala ko sa biglang nailipat na po ako sa agency. Na-absorb po ako sa agency. Yung agency po nun, di po ba, yung rate ko lang mababa lang. Nung marami po mga nagreklamo ng mga empleyado, hindi lang po dito sa iba't ibang mga lugar, nagtaas po sila.
Hindi napakabuti ng Panginoon, di po ba? Tapos sabi po nila, every year daw, magtataas. Sino ba ang may gusto ng malaking sahod? Di po ba gusto po natin na may malaking sahod? Pero nung panahon na yun, kung kailan parang fix na, okay na, maayos na yung kalalagayan. Kasi kapag magpapapayo po sila dyan ng bagong planta po, ngayon po meron na po, di po ba? Sabi nila, pagkatapos niya, doon na tayo, high-tech na lahat doon. Wala na yung masyadong pindot-pindot na lang. Kaya ngayon po, medyo wala po tayo na amoy po galing sa kanila, di po ba? Kasi mas high-tech po yung kagamitan po nila sa ngayon. Kaya nun po, sabi ng Panginoon, mag-resign ka na. Sabi ko sa Panginoon nun, kasi pinausap ako ng Diyos no, mga October or November. Eh, sabi ko, December na Lord, ang daming mga, benepisyo. Di po ba, may 13-month pay, may mga bibigay ang kumpanya, mga regalo. Sabi ko, Lord, ano na lang, next year na lang, siguro January. Eh, pinagbigyan ako ng Panginoon. Magkano January, February, March, April, May, June, July. No? Nakakalahating taon na ako, nakalimutan ko na yung pangako ko sa Panginoon. Kaya dito, hindi hinayaan ng Diyos na manatili po ako sa lugar na yan. Ang Panginoon na po ang siya gumawa ng paraan para mag-resign po ako. Kaya sabi ko, Lord, ano po gagawin ko? Nag-resign na ako. Ano yung gagawin ko? Bakit? Kumbaga, sabi ko, wala nang mapupuntahan. Wala nang ibang pwedeng trabaho na papasukan. Kasi mahihayin po talaga ako. Pero ang nilalagay sa akin ng Panginoon sa aking isipan, maglingkod ka sa Diyos. Sumama ka sa mga hayo. Kaya noon, sumasama talaga ako sa mga hayo noon sa Alicia, tuwing Martes, ang dami pa po namin noon kasama yung mga kabataan. At napakasaya talaga. Sabi ko pa sa isip ko noon, titira na lang siguro ako sa simbahan. Kasi sabi ng Panginoon, maglingkod ako, doon na ako titira. Maglinis-linis na ako yan sa gilid-gilid. Kasi yun yung pinaparamdam sa akin ng Panginoon. At dumating na yung panahon na ang Diyos ay tumawag na mag-aral sa Bible School. Dito po, kinausap ako ng Panginoon para hindi po kayo may magpunta. Ang sabi ng Panginoon sa akin, doon kasi, nagdadala ko sa kung papasok na ako o hindi. Kasi baka gusto lang ng damdamin, sinasabi nila na, mag-aral ng Bible School. Pero sabi sa akin ng Panginoon, tapos ka na magtrabaho sa iyong sarili. Magtrabaho ka naman sa akin. Kaya dito, nakapag-decide ako na maglingkod sa Panginoon. Sinuko ko din yung pangarap mo na gusto ko din rin makapagtrabaho. Kaya sabi ko, Panginoon ko, nais niyo na mag-aral ako. Kayo ang bahala sa pamilya ko. Amen. At napakaganda ko kasi, nung ako po'y nag-aaral na sa Bible School, hindi po nagpabayaan ang Diyos. At isa pa po sa katunayan, at ako'y tinawag ng Panginoon, nung nandun na po ako, wala po akong ibang iniisip, kundi makapaglingkod sa Panginoon. At yung mga problema po sa bahay nun, hindi ko po yun naisip. Dahil ang sentro ng kaisipan nun, ang sentro po ng aking kaisipan, yun po yung inilagay ng Panginoon, maglingkod sa Kanya. Kaya ngayon po, naisip ko magtrabaho kasi ang hirap po ng buhay. Amen? Kaya, sabi ko, ano kaya Lord magtrabaho? Kaya na, kapag ako ay nag-iisip at gusto ko pumakba, ibinabalik ako ng Panginoon dun sa una. Maglingkod ka sa akin. Tapos ka na magtrabaho sa iyong sarili. Sa akin ka naman magtatrabaho. Yun po yung inilagay ng Panginoon. Kaya, hallelujah. Yun po yung nais ng Panginoon po sa atin na kahit po marami tayong mga problema, maglingkod po tayo sa Panginoon. Ano man po yung kalalagayan natin. Mahirap man po, magkaroon man po ng kawalan, ang Panginoon po hindi po nagpapabaya. Dahil sabi po sa Psalms 23 verse 1, ang Diyos o ang Yahweh, ang ating pastor, hindi po tayo pinagkukulang. Amen? Basta tunan lamang po natin ang ating Panginoon sa ating buhay. At lahat ng bagay na natin.
ay ibibigay po niya. Huwag po natin tingnan na mahirap po yung buhay natin. Tingnan po natin itong madali kasi kasama natin ng Panginoon. Amen? Kaya maglingkod po tayo ng may buong puso sa Diyos. Ialay po natin ang ating buhay sa Panginoon. Yun po yung nais ng Diyos sa ating paglilingkod, lalo na po sa mga panahon na ito. Ang nais ng Panginoon, meron tayong buong paglilingkod sa Panginoon, buong pusong naglilingkod sa Diyos at matagpuan po niya tayo dito sa lupa na ito. Pag sa kanyang pagbabalik, na tayo po ay banal, kalugod-lugod, at kaaya-aya sa harapan ng Panginoon. Sikapin po natin, kahit mahirap, sikapin natin dahil ang banal na Espiritu po ang siyang tutulong sa atin para po natin ito ay mapagtagumpayan. Amen? Ang banal na Espiritu po ang siyang tutulong. Huwag po natin nakayaan, huwag po natin kakalimutan na hingin lagi yung gabay ng banal na Espiritu sa buhay natin. Dahil wala po tayo dito kung wala po ang ating Panginoon. Kaya po tayo nakakalakal sa ating pananampalataya dahil po kasama natin ang ating Diyos na buhay. Amen po? Amen. Hallelujah. Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po'y manalangin sa Diyos. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Sige po, kayo po. Kausapin niyo po ang Panginoon. Manalangin po kayo sa Diyos. Guli niyo pong italaga ang iyong mga sarili sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Patawarin niyo kami, O Lord. Sapagkat sa mga panahon, Panginoon, na nagkukulang kami, O Lord. Hallelujah, kayo, Panginoon, ay laging nandiyan. Sige, manalangin po kayo. Kausapin niyo po ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Ibukan niyo po ang inyong mga labis. Sabihin niyo po sa Panginoon. Aminin po natin sa Panginoon na tayo po'y nagkakasala, tayo po'y makasalanan. Dahil hindi po tayo malinis sa harapan ng Panginoon, napakadumi po natin. Sobra pong dumi sa harapan ng Panginoon, hindi po tayo karapat-dapat. Hallelujah, hallelujah, purihin kayo, Diyos. Ngunit sa biyaya ng Panginoon, tayo po'y makakalapit sa Kanya. Katulad po ng sa Isaiah 1:18. Tayo po ay parang mapula, sobrang pulang-pula, sobrang dumi. Pero kayang-kayang linisin ito ng Panginoon na katulad ng niebe. Ganun po ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Sige po, sambahin po natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Purihin natin ang Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Hallelujah. Nakikain kayo, O Diyos. Hallelujah. Kayo, Panginoon, siyang umatagpo, Diyos, sa bawat isa. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Hallelujah. Ipagkagapumuli natin ang ating sarili sa Diyos. Sapagkat ito ang nais ng Panginoon na gawin natin sa umagang ito. Hallelujah. Isuko natin kung ano yung mga pinakamahalagang bagay sa atin. Pinakamahalagang tao sa atin. Pinakamahalagang kayamanan na meron sa atin. Ibigay natin ito sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos, kaya niya tayo lamang. O siya lamang ang ating paglilingkuran. Ang ating kaisipan ay lagi nasa Kanya lamang. Tayo maglingkod sa Panginoon ng may buong pagkakakumbaba, buong pagtitiwala. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Purihin kayo, Diyos. Hindi po natin po the glory of your presence. Gawin po natin ang panalangin sa ating buhay. That's all you
tiwala ng buo, Panginoon. Tanggalin niyo, Panginoon, ang anumang mga pag-aalinlangan sa aming mga puso, Panginoon, sa aming kaisipan, Panginoon. Tanggalin niyo ang lahat ng ito, O Diyos. Kundi ang mga kalooban ng Panginoon, ang mga makakalangit na bagay, Panginoon, ang dakilabi niyo, Panginoon, sa aming puso at kaisipan, sa inyong mga salita, Panginoon, kami makakalakad, O Diyos, nang naaayon sa inyong kalooban, Panginoon, sapagkat kayo ang aming Diyos, noon, ngayon, at magpakailanman. Kayo, Panginoon, ang aming nag-iisang Diyos na aming paglilingkuran, Panginoon, hanggang sa dulo, Panginoon, ng aming mga buhay. Kayo lamang, Panginoon, ang aming Diyos na buhay. Hallelujah. Purihin kayo, Diyos. Dakilain kayo, Panginoon. Bigyan po natin ang pinakamataas na papuri, pagsapa ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kanina po tayo makakaupo. Amen. Bago po tayo sa ating mga kaloob, sumunod po tayo yung mga namin. Ngayon ang Diyos, patuloy po kami natutuloy at sumasama sa inyo sa Espiritu at Panginoon. Halinawa, Panginoon, ang parang isa, patuloy po kami magbagi ng mga makakantang Panginoon o mga kaloob o mga pinagbabahan sa mga ito. Pagpalaan ako mga pangarap nito, Panginoon, mga pangarap nito, Panginoon, upang patuloy pang dumaloy ng itong gawain sa lugar ito, Panginoon. Pagpapabigay man ng Diyos, ang sampo ng pagkalain, at nawa sa araw na yung dumating, Panginoon, ang pagbigay mo, isang-isang may kagalaan, Panginoon, para patuloy mong gawa natin ang ng pangalan. Maraming po salamat sa pangalan ng aming Panginoon sa Yesu Cristo, maraming po sa aming Espiritu. Amen, Lord. Amen. Ayaw tayo magkalaw. Ibigay sa Panginoon kalwalhatian at kalakasan. Magatog sa Panginoon, banal at tapat na magsamba. Ang Diyos ay dakila at banal. Karangalan niya'y dapat purihin, kapangyarihan, taglay, langit na asahan. Pag-ibig niya'y nagpawalang hanggan. Pag-ibig niya'y nagpawalang hanggan. Thank you, Lord. Hallelujah. Parabol ba? At patuloy kami po sa pagkakaloob sa mga nasa social media po. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. At kung gusto pa po ninyo makasuporta, ay bukas po ang ating simbahan para po sa inyong mga kaloob. Kaya po kayo dito po sa ating admin, sa Gcash, o ano paman, at para mayatin po dito ng maayos at makatulong po sa gawain ng Panginoon. Purihin po ang Diyos. At ngayon po, bago po ang ating mga schedules, hindi gawain. Ngayon po ay katapusan ng linggo ng buwan. Sino po yung may mga birthday sa buwan ito? Mga hindi nagtitinda? Maaari itong step forward po tayo sa harap. Ikapalalali po natin yung mga nag-celebrate po ng karawan sa buwan ito. Lapit po tayo sa unahan. At yung mga nag-anniversary din po sa kanilang sila po ang birthday. Kung lang yung kapag ang birthday, yan yung talaga original birthday. O yung mga may anniversary, wedding anniversary. So, wala po. Amen. Tayo po natin tumayo, pagkalapit po natin sa 16 days. Tayo po tayo tayo po natin mas tayo. At sumunod po tayo malalangin. Bago po ang natin natin.
Dahil po, maraming salamat sa araw na ito na amin po pinalala may kaarawan sa mga tuloy mga nagkaos na araw sa Panginoon. Sister Grace sa Panginoon, sa Panginoon, maraming salamat sa kanyang buhay Panginoon. At kayo din sa patuloy na pagsama sa kanya, sa kanyang mga palakali na kailangan ng mga Panginoon. Patuloy siya sa mga Espiritu Panginoon ang Panginoon, sa mga araw na lang kanyang buhay at sa pinakalang Panginoon. Patuloy siya sa mga kanyang magulang, kanyang mga kapatid Panginoon, na ang marami, Panginoon, buhay na ito, pagsubok Panginoon, at alam ko naman sa tuloy ay kakalumpayan. Patuloy siya bigyan sa pagkakalusugan na galing sa kanyang pinagyaramdaman ang mga Amen, Lord. Amen. Happy birthday, kapatid. Tayo mo sa ipunan, sa atin po, ang announcement. Makikita po natin ang schedules po ng ating mga gawain. Narito po, nasa bulletin board din po yan. At tuwing Martes po, ang ating po Tuesday service, yung ating giving service. Alas 6 ng gabi, hanggang alas 8 ng gabi, gawain ito. Ang ating pong prayer meeting tuwing Friday, alas 6 ng gabi hanggang alas 7. Ito po, lahat po ng gawain na napakahalaga na nailahan po namin kayo. Lalo na po kayo po naman ay libre. Magsidalo po tayo napakatalagay po. Ito po para sa atin at hindi para sa Panginoon. Ano po? Prayer and fasting po, every third Saturday ng bawat buwan, alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Kayo po mag-prayer and fasting, alas 12 ng madaling araw, yun po ang simula hanggang sa pinakapananghalian. Kung may prepare po kayo na buong maghapon, pwede rin po. Kasi kung mahina ang malakas ng Espiritu. Ang Sunday service po natin tulad ngayon, ay ginaganap ng Pilipinas ng umaga hanggang alas 11:30 ng umaga. Ito po ang kabuuan sa bawat gawain. Kung meron po kayo mga partner po, tingnan po natin sa ating bulletin board, sa ating GC, o makikita po natin yung ating schedule sa Bible MC, song leader, ano po, sa exhort, narin po lahat. Kapag-palibayan po kayo dito sa ating church para po sa kabuuan po meron po mga ITHS. So mga kapatid, muli, nandyan po. Nandyan po natin sa mga ating natin ang ating bulletin board at ating GC. Narin po ang ating mga schedules. Purihin po ang Panginoon. Ngayon po, bilang pagkatapos, tinatawagan po sa Pastor Samuel para po sa closing prayer. God bless po sa bawat isa. Purihin po Diyos ng pangailan nila. Amen. Ay kung lahat ay tumayo, gawitan muli natin ang Panginoon. Siya ating kapayapaan, siya ating pag-asa na patuloy tayong tinuturoang manalangin at magtiwala sa Kanya. Hallelujah. With gratitude, You are the peace that guards my heart, my help in times of need. O Panginoon, You are the hope that leads me on and bring me to my need. Thank you, Holy Spirit. For there I find You
ka, Panginoon. You are the hope that leads me on, amen, and bring me to my knees. For there I find you waiting. Thank you for your faithfulness, Lord. And there I find relief. Hallelujah. So with all my heart I worship, and unto you I sing. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. Father, we love you, Panginoon, and we worship you this day. Yes, Lord Jesus, hallelujah. Walang katulad. Kayo lamang ang aming itataas kami sa buhay namin. Pagaliin niyo kami, Panginoon. Wala kami, Panginoon, magagawa kung wala ang pagsama ng iyong kapangyarihan sa bawat isa sa amin. Kaya sa umagang ito, Panginoon, narito kami sa iyong harapan, Panginoon Jesus. Nagpapakababa, nagpapakalinis, humihingi ng hawag sa inyo, Panginoon. Lord, hallelujah. Kayo lamang, Panginoon Jesus, ang aming itinataas. Pangako mo, Panginoon, na kami iyong pagpapalain, Panginoon. Kasamanatili lamang kami, Panginoon, sa iyong paglilingkod sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Pagkaliin niyo kami, Panginoon. Hallelujah. Kaya sa oras na ito, Panginoon, pagpalain niyo kami. Pagpalain niyo ang bawat isa. Pagpalain niyo, Panginoon, na kaya ng iyong salita sa umaga ito. Kayo lamang, Panginoon, na aming tinataas sa buhay po natin. Sa ganang amin, Panginoon, wala kami, Panginoon, magagawa kung wala ang gabay at ang patnubay ng iyong banal na Espiritu sa bawat isa po sa amin. Pagaliin niyo kami, Panginoon. We love you, Lord. Hallelujah. Kung puso namin kayong mamahalin, Panginoon. Hallelujah. Habang kami patuloy na naghihintay sa iyong muling pagbabalik. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Salamat sa mga salita mo sa umaga ito, Panginoon. Ang dalangin po namin, maghali kayong patuloy sa bawat isa. Pati niyo po naman ang aming mga puso, Panginoong Isus, sa umaga ito. Kayo po nakababati, nakakaalam ng lahat ng ito. Pinagkakatiwala po namin ang lahat ng ito sa iyong harapan, Panginoon. Purihin kayo, Panginoon. Salamat sa iyong pangunguna sa aming gawain sa umaga ito. Purihin kayo, Panginoon. Sambahin kayo. Kaya dalangin ko, O Diyos, sa isang ligang pangunguna niyo, Panginoon, sa isang linggo, kayo patuloy na manguna, maghari, Panginoon, sa bawat isa sa atin, O Lord God. Dabiling mercy mo, Panginoon, patuloy na ipagkaloob mo, Panginoon. Salamat sa kagalingan, ibinigay niyo po sa bawat may mga karamdaman sa oras ito. Purihin kayo, Panginoon, sambahin kayo sa iyo ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Purihin mo, Panginoon. God bless you.